Samantala, alamin naman natin ang plano ng DILG kaugnay ng pagkakabiktima ng ilan nating kababayan sa Zamboanga del Sur sa 12 billion peso investment scam. Magandang umaga po, Secretary Mar Rojas. Magandang umaga sa iyo, Kara. May burtag ka ninyo tanan. Secretary, pinangangambahan daw po yung pagtaas ng kriminalidad doon sa Zamboanga del Sur, sa Pagadian, dahil maraming ang nabiktima nitong Aman Futures Group na scam. Well, naka-alert na ang PNP. Nirelieve natin yung provincial director at saka yung city director ng Pagadian. At naka-alert ang PNP. Last week po nandun ako. Ako mismo na nakinig ako sa hinaing ng ating mga kababayan. At talagang nakakalungkot at naloko sila. Kaya hinahabol natin ang sa manhunt. Nireport ko ito kagad sa kay Pangulong Pinoy. Kaya minarapat niya na utusan magkaroon ng task force sa pagitan ng PNP at NBI at sa DILG and DOJ para magkaroon ng malawak na paghanap dito sa kay Manuel Amalillo, sa kay sa iba pang dito sa scam na ito. Oo. Secretary, what are the chances na talagang makukuha ng otoridad itong si Amalillo at yung mga tinatayang 20 opisyal at ahente pa ng Aman Futures Group? Well, yung si Nonoy Luna, ang record niya ay naandito pa rin siya. Yung Fernando Nonoy Luna, nandito pa rin siya sa bansa. Yung Amalillo, merong sighting sa kanya sa Kota Kinabalu, Malaysia. At merong tinatawag na mutual legal assistance sa pagitan ng mga ASEAN countries. So ito yung instrumento na gagawin na makahingi tayo ng tulong mula sa Malaysia para habulin o hanapin itong si Manuel Amalillo. Ganun pa man ay para sa ating mga kababayan, no, talagang nakita naman po natin, no, talagang delikado itong pagbibigay ng pera, pag-i-invest sa mga scheme, mga double your money or matataas na interest, no? Kaya taos-puso po ako nananawagan sa ating mga kababayan na lagi pong mag-ingat, lalong-lalo na sa ating mga savings na talagang lumuluha yung puso ko nung nakikinig ako dun sa caller ninyo na yung kanyang savings ay naglahong na lang, parang bula, no? At yun ang karanasan ng mga 10,000 ng ating mga kababayan. Nabulag sila sa sobrang tamis ng mga pananalita, nasilaw sila sa yung tinatawag na padama, no? Itong scammers na ito, meron silang kapital, bibigyan nila ng mga ilang halimbawa na parang kumikita nga na maganda. Yung unang beses, yung 100,000 magiging 150, pangalawang beses yung 150 magiging 225 or 250. Edi magkakaroon ng tiwala, gano'n. Pagkatapos nun, pagdating na sa milyonan at napakalaki na ng pera, ayun, tatakbo na lang sila. Yun ang nangyari noong September 26 na tinakbuhan na lang nila lahat itong mga investors na ito. Ginagawa po ng pamalaan ang lahat para mahanap itong si Amalillo, si Luna at iba pa. Pero kumbaga mahuli man natin sila, nakalabas na sa kudal yung kabayo. Dapat na sana, bago pa nangyari ito, ay sana hindi nangyari. At ang payo niyo, Secretary, dun sa mga nag-invest na magsampa sila, makipag-ugnayan sa NBI para makasama sila sa pagsasampa ng kaso? O kaya sa NBI ay makipag-ugnayan sila, maitala ang kanilang pangalan. Hinahanap natin ngayon sa banking system kung saan man napunta ang pera. Pero ang indikasyon ay tulad ng tao na umiska po na, pati yung pera ay tinangay na rin nila. So, sana maging leksyon ito. Matuto po tayo sa leksyon. Nangyari na ito sa legacy, hindi ho ba? Naalala natin, yung mga nag-invest sa legacy, yung pre-need at saka yung bangko, may iba pa, napakarami pang ibang mga halimbawa nitong mga pre-need. Every 3 years or so, nagkakaroon itong mga scam na ganito. Yung tinatawag na pyramiding. Kaya matuto po tayo. Wag po tayong napakasikip po talaga. Kaya hindi dapat mangyari uli itong ganitong pangyayari. Magtulungan po tayo, hindi lamang para mahuli at maiharap sa hustisya itong mga salarin na ito, kundi para maiwasan itong pag-uulit na ito. Secretary, may datos na po ba tayo kung gaano karami na yung lumalabas na biktima at saka kung gaano kalaki yung mga naipuhunan nila?
Ang tala ay more or less sa 8,000 and the estimate is it will go to 10 to 12,000. No? Wow. Marami rin na mga malalaking personalidad na nadamay dito pero nahihiya na humarap, no, na or mag-file ng complaint. Ganun pa man, nahihirapan din ang PNP at ang NBI na mabilang or matala kung ano ba talaga yung nawalang kapital. Kasi yung marami sa mga claims, eto na yung na-roll over. Di ba? Opo. So halimbawa, yung nagsimula ka sa 10,000, Kasi kumita na. nag-double your money, naging 20, naging 40, naging 80, naging 160, pero talagang nawala yung 10,000. Pero nung tumatak na ito ng 160 at tumakbo, ang i-claim is 160. Ayun naman talagang ipinangako sa kanila, no? Pero sa totoo, yung nakuha dito is the original 10,000. Okay. Ngayon, ang problema dito is yung kung nauna ka, mababayaran ka. Halimbawa, si Pepe, siya yung unang 10,000 na nag-invest si Maria. O di si Maria, yung pera ni Maria pinambayad kay Pepe. Pumasok si Juan, yung pera ni Juan pinambayad kay Maria. Eventually, mauubusan ito, wala na, tatakbuhan na. Kaya kawawang-kawawa po yung mga nahuli na pumasok. Yung mga nahuli. At pati yung mga nauna na nagtiwala at iniwan sa loob yung kanilang pera. At Cara, if you don't mind, one last question. I'm in a meeting right now. Oo nga po, yun nga po yung susunod kong ang alam ko po magkakaroon po kayo ng press con kasama si Deputy Director General Alan Purisima. Maaari po ba naming malaman kung tungkol saan po ito? Hindi, at saka si Director General Bartolome kasama rin. Pag-uusapan yung paghahanda para sa halalan. Kasi imbis na aantayin pa natin next year, ngayon pa lang ay naghahanda na yung DILG at yung PNP para sa halalan nang sa ganun makasiguro tayo na ligtas ito at walang lamangan at hindi gagamitin ang karahasan para sa kahit sinong panig. Wala po tayong sasantuhin dito, wala po tayong papanigan dito, walang parti-partido, walang tsale-tsaleko. Kung ano lang ang tama, ang siyang iiwan. At ang magiging role ni General Purisima dito sa coming elections? He will be the task force head. Siya, halos isang buwan na naming binubuno ang plano nito at ngayon ay isasabihin na kung ano itong mga planong ito. Alright, maraming salamat po for your time. Magandang umaga po. Thank you. Secretary Mar Rojas.